Hello guys, magandang araw. So, pag-usapan natin ngayon yung tamang pagpili ng breeder o mga gagawin natin inahin or boar sa mga pang-upgrade ng mga native pigs natin. So, share ko lang sa inyo yung experience ko tsaka yung kung paano siguro tayo dapat mamili ng materialis na kukunin natin at tsaka kung saan tayo dapat kumuha ng materials na pipiliin natin or kukuhanin natin sa pang-upgrade. So ito dito guys, no, isi-share ko lang yung experience ko dun sa mga nauna kong kinuha at na materials. Yung kay Xiaomai, yung sa alaga na una kong Berkshire, no, breed. Actually hindi naman siya pure talagang Berkative yun. Ang disclosure kasi ng pinaggawanan ko na farm sa San Rafael is as far as I remember F3B yata yun or F3 ganun. So ang ginamit kong semen sa kanya is based on sa pinaggawan ko din ng semen is binigyan pa ako kasi ng description na kung meron daw silang pure na kesyo mas mataas nga. Ang halaga lang noon is 3.5. So syempre pure, gusto kong pataasin yung dugo nung alaga ko noon is dun ako sa tig 3.5 na sinabi niya, which is pure, no. So yun nga yung lumabas. Pagkapanganak na Xiaomai noon is lumabas na merong dalawang puti na lumabas sa 6 na anak niya. So doon ako nagtaka at pinaplano ko na mag reach out doon sa seller natin or doon sa farm na pinagkawanan natin. Kaso hindi na ako nare-replyan nung pinagkawanan ko na farm owner na yon sa San Rafael. Siguro based sa research ko, since hindi naman siya talaga pure na Berkshire dahil dun sa mother, dun sa inahin natin na si Xiaomai, nag-throwback siguro yung sa ibang lahi niya, no, na dahil hindi naman siya pure, baka merong dugo siya noon na puti kaya naglabas ng puti. Pero ganun pa man, siguro 'di ba, kung hindi tayo seller or kung hindi tayo farm owner, bakit tayo magdi-disclose na meron tayong semen na pure kung wala naman talaga? So ito is para sa akin lang naman, opinion ko lang. So yun yung time na nakapag-decide ako, since si Xiaomai noon is 2 months na, hindi pa rin siya nag-reheat. Nakanawali ko na yung mga biik, ganun pa rin. So nag-decide ako na ibenta kasabay ng mga biik niya para makakuha ako ng bagong materials and also ma-improve ko yung genetics ng mga alaga ko na gusto kong i-produce. Nadadalhin ko dito sa Bulacan. And ayun, so sa experience ko, based on my research at saka sa pinagkawanan ko ng dalawang to na breeder ko ngayon, na Berkative siya pero F4 sila, no. So ang pamimili ng tamang genetics ng mga gagawin nating inahin or boar is syempre yung genetics nila, number 1, at saka yung credibility ng farm owner. Kasi ito dinisclose ito sa bilang F4, tapos 96% na yung dugo ng pagka-Berkshire nila at saka 4% na lang yung pagka-native. Sa nakakaunawa sa mga traits ng Berkshire, makikita mo naman talaga sa character at saka sa pangangatawan nila na mataas na talaga yung dugo ng Berkshire. And also, isang tip din na i-share ko sa inyo is, ayun na nga, bago tayo kumuha ng kukunin nating materials, especially Berkshire, crossman yan or pure, isipin natin muna
yung credibility ng pagkukuhanan natin ng material. Kasi in reality, kahit sino, kahit hindi naman talaga Berkshire yung aking mga alaga, magkaroon lang sila ng white spots sa kanilang mga paa o binte na tinatawag nilang socks or medyas, pwede na nilang i-disclose na Berkshire yan kahit naman hindi, or kahit wala naman talagang bloodline ng Berkshire. So para sa atin, ang ginawa natin or inisip natin is number one is of course yung credibility ng farm. And second, syempre dapat marunong tayong tumingin ng characteristics ng genetics na hinahanap natin. So kung hindi naman siya mukhang Berkshire, mas lamang yung pagka-native niya. Syempre sa katawan makikita niyo naman yan kung alam natin at kabisado natin based on research yung characteristics ng Berkshire is malalaman natin, makikita natin yan. At saka huli, dapat meron tayong yung farm owner na pagkukuha na natin is syempre meron silang trace back history ng pinagmulan ng materials natin, yung parang ebidensya kung saan nila kinuha yung material. So kasi mostly naman ng pure Berkshire is import yan kinuha nila abroad, so talagang ginastusan. At doon natin makikita yung tamang pamimili para ayun, makapag-invest tayo sa tama. And also ginawa ko tong video na to hindi para manira or para i-down yung mga ibang owner or seller or farm owner, but instead para sa mga katulad ko na gusto mag-focus sa mga mataas na genetics ng native at gustong i-improve yung mga alaga nila. Kasi ako nag-start ako sa mga native tapos yun nga, after 3 years and a half naka-experience ako ng ASF. Then yun yung time na nag-decide ako na babalik ako ulit mas ng mas malakas ba, kumbaga mas stronger yung comeback ko after nung trial na yun. So dun ako nag-start, although hindi naging maganda yung unang balik, hindi naman tayo pwedeng sumuko kagad, so we have to start again na mas malakas pa rin. And ito yung time na sige, sabi ko balik ako sa umpisa, but this time sa mataas na genetics na. And also since gagawin ko itong mga breeder in the future, kung ano yung maging outcome, may produce nila, may benta ko man yung mga magiging anak nila as a breeder, kumpiyansa ako, confident ako sa kukuha sa akin ng mga biik nila bilang materials na meron akong trace back history kung as a proof kung saan ko kinuha yung semen nila at kung saan ko kinuha yung materials ko. So siguro hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood nyo, and naway supportahan nyo ako sa aking munting channel. So ito lang yung shinare ko sa inyo para magkaroon tayo ng update sa ating channel at sa ating mga alaga. Konting tips lang yan at information sa pamamaraan na ginawa ko. Maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muli.